Kung may ako, ikaw, siya na gumagawa, hada ang gagamitin or he. Annyeonghaseyo mga chinggu, welcome po sa Wikang Korea. Dati po akong EPS worker sa South Korea at gusto ko lang pong mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Atin muna pong sagutan itong Lesson 87. Number 1. 저는 김치를 먹고 싶어요. A. Number 2. 민수는 집에 가고 싶어 해요. B. Number 3. 우리 엄마는 쉬고 싶어 해요. B. Lesson 88. Hada versus Deda. Dalawang pinakamadalas na pandiwa sa Korean, Hada at Deda. Pareho silang pwedeng gawing pangungusap, pero magkaiba ang focus. Itong Hada or to do, may gumagawa, aktor o tao. Ginagamit kapag may taong gumagawa ng aksyon. So, ginagamit itong hada kapag may taong gumagawa ng aksyon. Ito ang pattern. Noun plus hada. Gawin. So, hada is gawin. Halimbawa, 공부하다, mag-aral. 저는 공부해요. Nag-aaral ako. So, hada ang ginamit, itong he. Itong he ang basic form ng hada. Tinanggal ang da, then itong ha ginawang he. So, pagkagamitin sa pangusap, itong hada ay nagiging he. Sa pangungusap na ito, mayroong gumagawa. Cho or chonun, ako. Ako ang nag-aaral. So, hada or he, may gumagawa. Yung chonun or ako. So, ganun, paano gamitin yung hada or he sa pangungusap? 운동하다, mag-ehersisyo. 매일 운동해요. Nag-ehersisyo araw-araw. So, 매일, araw-araw. Then, 운동해요 or 운동해, nag-ehersisyo. So, sa pangungusap na ito, ang tinutukoy pwedeng ako, sila, or siya. So, depende sa konteksto ng pangungusap. Sa Korean, kahit hindi mo ilagay kung ako or siya or sila sa pangungusap, so depende nga sa gamit ng pangungusap. Dahil dito ay mayroong he or hada, so may taong tinutukoy dito. Pwedeng ako, sila, or siya. So, 매일 운동해요, nag-ehersisyo ako araw-araw or nag-ehersisyo siya or sila araw-araw. So, may aksyon or taong gumagawa. Ginamit itong he or hada. 준비하다, maghanda. 시험을 준비해요. Naghahanda ako or siya para sa exam. So, hada or he, may tao or gumagawa. So, 시험을, exam. 준비해 or 준비해요, naghahanda. 시험을 준비해요, naghahanda para sa exam. Or naghahanda ako para sa exam. So, sa hada, may control ang tao, ginagawa niya. Then dito naman sa deda, to become or to be done or to happen.
Walang aktor, nangyayari lang. Ginagamit kapag nangyari, naging, o pwede, hindi pwede, kahit walang tao. Ito ang pattern. Noun plus deda. Ibig sabihin, maging, mangyari, pwede. Halimbawa, Sonsing nimi deda. Maging guro. So, mayroong subject marker na i. Pinapakita ni deda na yung noun na Sonsing nim ang subject sa pagbabagong iyon or subject sa pangungusap na ito. 저는 선생님이 됐어요. 저는 선생님이 됐어요. Naging guro ako. So, 저는 ako, then 선생님, guro, subject marker na i. Ito namang mga subject marker, topic marker, object marker, ay napag-aralan na rin natin noong nakaraang lesson. Sa lesson 30, ilalagay ko po yung link dito sa taas at inyong balikan kung paano sila gamitin sa pangusap. Sonsengnim or Sonseng님이 guro. Ito ang subject ng pangusap. Ito ang tinutukoy ng 됐어요. Naging. Past tense. Deda, tinanggal ang da, plus osoyo, kaya naging past tense. 선생님이 됐어요. Naging guro. 저는 선생님이 됐어요. Naging guro ako. 준비가 되다. maging handa. 준비가 됐어요. handa na. So, 준비 or 준비가 handa. So, itong 준비 ang subject ng pangusap. Ito ang tinutukoy ng 됐어요. Naging or 준비가 됐어요. Naging handa or handa na. Past tense. 여기서 사진 찍으면 안 돼요. So, dito naman, yung sinabi ko kanina, yung gamit ng deda or deyo or de ay yung hindi pwede. 여기서 사진 찍으면 안 돼요. Bawal mag-picture dito or hindi pwedeng mag-picture dito. 여기, dito, location marker na so. 여기서, dito. 사진, picture. 찍으면, ang literal na meaning nito ay kung magpipicture. 면 is kung or if. 찍으면, kung magpipicture. Itong chick galing sa salitang 찍다. Kumuha ng litrato or to take a photo. Then 면 or umyon, nilagyan natin ng pag nagtatapos sa consonant yung noun. So, umyon or myon is if or kung. 찍으면, kung kukuha ng litrato, yun ang literal na meaning. 안 돼요. Hindi pwede or bawal. Ito naman ang present tense ng deda. De or deyo.
So wala ditong taong gumagawa ng aksyon. Ito ay resulta lang. Deo or deda. Or andeo, hindi pwede. Or bawal. Yogiso sa jinchikumyon andeo. Bawal mag-picture dito. So hindi mo ginagawa. Nangyayari lang o estado o resulta lang. Pinakamadaling tandaan, sa hada may gumagawa. Then sa deda, walang gumagawa. Sa hada, may aksyon. Sa deda, result or state. Sa hada, ginagawa mo. Sa deda, nangyari or naging. Sa hada, may kontrol. Sa deda, walang kontrol. Pair examples. Parehong salita, magkaiba ang ibig sabihin. Sa hada, junbihada, maghanda. Sa deda, chunbigadeda, maging handa. So may subject marker para ipakita ni deda na ang tinutukoy sa pangungusap ay yung noun na junbi. Junbigadeda, maging handa. Shijakhada, magsimula. Ito ay sa hada. Ito yung may taong gumagawa. Then sa deda, shijagi deda, nagsimula na. Sa hada, kyulchong hada, magdesisyon. Sa deda, kyulchongi deda, na-desisyon na. Sa hada, pyongyong hada, baguhin. Sa deda, pyongyongi deda, nabago na. Example, chega junbi heseyo. Ito ay hada or heseyo past tense. May taong gumagawa ng aksyon. Ako. Chega junbi heseyo. Naghanda ako. So yun sa hada. Then kapag naman sa deda, junbiga deseyo. Handa na. So walang tao. Walang taong gumagawa ng aksyon. Ito ay resulta ng pangyayari. Ito yung very common sentences. Andeo. So pag nakarating kayo ng Korea, madalas nyo itong maririnig. Bawal or hindi pwede. So, deda. Ito ang present tense or basic form ng deda. Basic form ng deda is de. Ito nga palang mga pagko-conjugate ng mga basic form. Kung paano gawing basic form itong mga da form ay napag-aralan na rin natin noong nakaraang lesson. Ilalagay ko po yung link dito sa taas at inyong balikan kung paano sila gawing basic form itong mga da form. So, deda or de or deo. Andeo, bawal or hindi pwede. Heduteo, pwede gawin. So, hada, ito yung he, plus deda, ito yung deo. Heduteo, pwede gawin. Then itong do is kahit. Pag sinabing hedu is kahit gawin. Sa madaling salita, hedoteo, kung sasalin mo sa pangusap is pwedeng gawin. So, hada plus deda. Otoke heyadeo. Paano gagawin? So, otoke, paano? Then, heya, ito ay kailangang gawin. Then, deo,
tinutukoy sa pangungusap na ito is result. Ito yung meaning dito ng Deo. Pag sinabing otokeheya Deo, kung sasalin mo, paano gagawin? Ta desoyo. Ta is all or lahat. Then desoyo, past tense, tapos na. Dahil may oso or osoyo, past tense yan. Ta desoyo, tapos na lahat or tapos na. Practice. Ano ang tama? Sokchiga blank oyo. Tapos na ang homework. Ang sagot ay desoyo, deda. Kasi resulta or naging. Walang taong gumagawa ng aksyon. Dito naman, Sokjirul blank oyo. Ginagawa ko ang homework. Hesoyo or hada. May taong gumagawa ng aksyon. So, Sokjirul hesoyo. Ginagawa ko ang homework. So, yan ang pagkakaiba ng deda, result, or walang taong gumagawa ng aksyon, then hada, may taong gumagawa ng aksyon. Sokje is homework. Ito ang golden rule. Kung may ako, ikaw, siya na gumagawa, hada ang gagamitin or he. Kapag naman resulta, estado, or pwede or bawal, deda or deyo ang gagamitin. Or sa past tense, desoyo. Dito naman sa past tense, hesoyo. Piliin ang tamang sagot, hada or deda. Number 1. Junbiga ta blank. A. Hesoyo. B. Desoyo. Number 2. Chonun sokjirul blank. A. Hesoyo. B. Desoyo. Weiga neil blank. A. Hesoyo. B. Desoyo. I-comment nyo lang po sa baba ang inyong mga sagot at sa susunod po nating lesson ay atin po itong sasagutan. Sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Mag-comment lang po kayo sa baba kung kayo may tanong tungkol sa Korean language. Like, comment, and i-share na rin po natin sa ating mga chingo na self-study ng Korean language. Maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat.